ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nabis ang kagalakan at pagmamalaki ng coach ng soft tennis ng Cagayan City matapos na makasungkit ng iba't ibang medalya ang kanilang mga manlalaro sa Palarong Pambansa 2026. Kabilang na ang mga ginto medalya sa iba't ibang event. Sa panayam ng Bombo Radio Cagayan kay Coach Annalyn Antonio, sinabi nito na malaking karangalan para sa lungsod ang unang pagkakataong makapag-uwi ng gold medal sa soft tennis sa prestiyosong kompetisyon. Ayon kay Coach Antonio, bagamat baguhan lamang umano ang kanilang mga manlalaro sa larangan ng soft tennis, ay pinakita pa rin na mga ito ang kanilang husay at determinasyon laban sa mga bihasang mga kalaban, kabilang na mga medalista noon pang Batang Pinoy. Kwento pa ng coach, hindi niya sinabi sa mga atleta na medalist ang kanilang mga katunggali upang hindi maapektuhan ang kumpiyansa ng mga ito sa kanilang kakayahan. Binubuo lamang ng 2 babae at 2 lalaki ang koponan ng Cagayan City, subalit nakapagtala pa rin ang mga ito ng kahangahangang performance sa kompetisyon. Sa kabuuan, nakapag-uwi ang koponan ng 5 gold medal, 2 silver medal at 5 bronze medal. Sa singles boys category ay nasungkit ni Ivan Burke Pastor ang gold medal, habang silver naman ang nakuha ng kanyang kapatid na si John Carlo Pastor. Kabilang din ang magkapatid sa doubles boys event. Sa girls category naman ay silver medal na nakuha ni Michelle Ann Asas sa singles, habang bronze medal si Tiffany Nong. Nagkamit din ng bronze medal sina Michelle Ann Asas at Tiffany Nong sa doubles girls event. Sa mixed doubles naman ay gold medal na iuwi ni Ivan Burke Pastor at Michelle Ann Asas, habang bronze medal naman ni Giancarlo Pastor at Tiffany Nong. Ibinahagi rin ni Coach Antonio na original na tennis players sumano ang karamihan sa kanilang mga atleta at isinabay lamang nila ang pagsasanay sa soft tennis matapos na makatanggap ng imbitasyon mula sa Soft Tennis Philippines noong Abril. Ayon pa sa kanya, isa sa pinakamalaking hamon na kanilang naranasan ay nang maiwan ng eroplano ang kanilang koponan sa airport bago ang kompetisyon, ngunit sa tulong ng mga personal doon ay naribok sila at nakarating pa rin sa palaro. Nagpasalamat naman si Coach Antonio sa mga opisyal ng DepEd at pamalang lungsod ng Cagayan, kabilang si Schools Division Superintendent at mga lokal na opisyal sa pagsuporta sa kanilang koponan. Umaasa rin siyang mabibigyan ng incentive sa mga atleta bilang pagkilala sa kanilang ipinakitang husay at karangalang maiuwi para sa lungsod. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Coach Annalyn Antonio. Hindi kuha namin experience ng team ay yung maiwanan sila ng eroplano sa airport. Yun po, naiwanan po sila ng airplane. Kaya natakot po kami noon, baka hindi po sila makapaglaro. Buti nakiusap po sila sa airport na kung po pwedeng i-rebook sila na walang bayad. Itong mga batang ito na kung saan elementary pa lang po sila noon, ay sinabak na po namin sila na maglaro ng soft tennis po. Kaya yun po yung siguro naging edge po ng mga bata na maglaro po o kayang laruin ang soft tennis, sir. At yan ang pinakahuling kaganapan at highlights mula sa Palarong Pambansa 2026. Patuloy na tumutok sa espesyal na coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio!